bumaba! Ang bilis eh! Ay, ang bilis! Gusto na bumaba! Oo, bilis eh. Man, 54 ang sugatan matapos tumaob ang isa ng preno ang bus na minamaneho ni Bernardo Capellan. At dahil mabilis ang patakbo ng driver, tumaob ang bus at sumalpok sa 4 pang sasakyan. Naharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries ang driver ng bus. Balik dito sa Pilipinas, hindi bababa sa 46 na sugatan. Matapos mahulog sa bangin na isang pampasayrong bus sa Sogod, Southern Leyte kanina umaga. Base po sa investigasyon, biyaheng Maynila ang bus mula Davao nang mawala ng preno. Sumalpok sa railing at nahulog sa bangin, kabila ang driver sa mga sugatan. Iniimbestigahan na ang anggulong nakikipagkarera umano ang bus sa isa pang bus ng maaksidente. Sa bahaging ito ng video ay ipapaliwanag ko ang konsepto ng formalismo, strukturalismo at post-strukturalismo. Ang formalismo ay tumutukoy sa isang uri ng kritisismo na nagbibigay diin sa forma ng isang teksto at hindi sa lalaman nito. Binibigyan nito ng markadong atensyon ng kaayusan, estilo o paraang artistiko ng teksto. Iniiwasan nito ang pagtalakay sa mga elementong labas sa teksto mismo, tulad ng history, politika at talambuhay. Tulad ng sinabi, ang formalismo ay tumutukoy sa loob lamang ng teksto. Kaya sa tuwing magbabasa tayo gamit ang formalismo, lagi nating babalikan ang teksto. Ang strukturalismo naman ay siya naman ang tumatalakay sa labas ng teksto. Ang teorya ng strukturalismo ay nagpapaliwanag sa mga kahalagahang panglipunan, nagsusuri sa mga salita sa akda batay sa kaangkupan nito sa lipunan, naghahanap at bumubuo ng kamalayang panlipunan sa tamang pagtanggap panitikan bayan. Ang post-structuralismo naman ay isang uri ng pagbasa na tinatanggal ang mga kahon na nagbubukod at sa iba't ibang konsepto upang mapalabas ang katotohanan. Walang tama o maling sagot, depende sa opinion ng isang tao. Basahin natin ang bunkers sa constructionist kung paraan. Bibigyan ako ng dalawang halimbawa. Una, pinapakita sa bunkers na nagkaroon sila ng problema sa kanilang biyahe papunta sa alin. At kagustuhan ng batang bumaba. Ngunit sinadihan ng konduktor na wag muna sapagkat simula na kanilang magtupad sa sabi. Pinapakita dito na ipuhin natin gano'n man kahirap ang problema na dumaan sa atin. Dapat malagpasan natin. Huwag natin subuan. Harapin natin ito. Dahil pag natapos natin ito, kakaroon tayo ng bagong simula. Tapos naman sa pangalawa, may gagawin naman natin parang literal. Sa paghahanap ko ng bunkers, may nakita ko isang magandang article tungkol sa sinasabing bunkers. At yun ang Eagle Star bus liner. Sinabi sa article na ang Eagle Star bus liner ay ang bus liner na may pinakamaraming kaso ng mga pagbabangga. Yun yung mga biyaheng papunta sa mga probinsya, tapos kada sila ay bumabiyahe na, halos lahat ay nababangga at nadidisgrasya. Kaya isang halimbawa na rin doon yung sinabi sa tula na may mga mga tunog na parang nasisira na ang makina ng kanilang sinasakyan. At yun na yun. If you long for bunkers, ride the eagle. Sa aking pagkabasa, kung inaasa mo makasakay sa isang bunkers, sumakay ka sa agila. Sa buhay, kung may inaasam kang kamtan, dapat inisip ka ng mas alternatibong paraan upang makamtan ito. Choose the road to Calvary or going to Allen. There you will profit from your fear. Ang sabi ng persona sa kanyang kausap na dapat namili tayo ng ruta papuntang Calvary o Allen.
at doon natin makukuha yung profit na nilakbay natin. So parang sinasabi ng persona na dapat tayo mamili o magdesisyon kung saan tayo patungo at kung anong landas ng buhay ang ating tatakamin. Sa bawat magdedesisyon ng tama sa ruta na gusto mong puntahan, makukuha mo yung profit. Start whizzing, rocking, and suddenly slamming in the middle of the ditch and strive panics. Sa parteng ito, may nadaanan ng bus na isang matarik na daanan. Natakot yung bata kaya gusto niya bumaba ng bus. Ngunit pinigilan siya ng kanyang ina at sinabi, nagsisimula pa lang gusto silang umalis. So ang ibig sabihin, lahat tayo may pinagdadaanan pagsubok sa buhay. Minsan matarik katulad ng dinaanan ng bus, ngunit huwag tayo susukan anuman mangyari. Nagsusimula pa lang yan at kailangan natin harapin. Magandang tanghali sa inyong lahat. Ako nga pala si John Carlo S. Linsangan at ang aking pagbasa dito ay post-structuralism. Ang paglalakbay sa buhay ng isang tao ay mahalin tulad sa pagsakay sa isang sasakyan patungo sa isang lugar na ating pinapangarap. Basta naisin natin ang tuloy-tuloy ang daan, walang balakid, makinis at sementado. Subalit dumarating sa ating buhay na gusto nating subukin at hamunin ang ating sarili sa mas mataas na antas ng pangarap na ating minimithi. Mayambing ko na ang pag-aaral sa Mapua ay para nakasakay sa isang bump car. Maraming balakid, maraming lumak-lubak na daan at mabilis ang pag-andar kung kaya't kailangan kumapit na mabuti upang hindi mahulog. May pagkakataong hinahampas o binabangga ng iba upang hindi makarating sa patutunguhan. At katulad ni Doy, minsan gusto na natin sumuko, matakot at tuluyang bumaba sa ating sinasakyan. At ang konduktor ng ating buhay ay mahalin tulad ko sa ating mga magulang, mga guro na patuloy na gumagabay at nagpapaalala na lagi na ito ay umpisa pa lamang sa mahabang lubak-lubak na daan na ating tatalahakin bago maabot ang ating pangarap. Sila ang inspirasyon upang hindi sumuko sa hamon ng buhay at sa huli, siguradong sulit naman ang ating paglalakbay at ang ating pamasahe. Salamat po. Kamusta? Ako si Katea Kaina. So, itong aking pagbasa sa bump cars. So, sa lahat naman ng mga kasama ko, sa lahat ng mga kagrupo ko, nasabi na nila kung ano yung mga parte nila. Ako naman ngayon. Ang tula ay naisusulat sa waray. Pero ang kukunin namin is yung Ingles na binigay sa amin ng aming professor. So, ito yung sabi dun sa tula, bump cars. If you long for bump cars, ride the Eagle. Choose the route to Calbayog. So, doon muna. So, sinasabi, kung gusto mong, yung bump cars dito, ng salita ng bump cars, hindi yun yung laro na lagi natin nakikita sa mga carnival, sa Star City o ano. Parang, parang sarcastic. Kung gusto mo ng bungguan, sumakay ka ng Eagle. Yung Eagle dito, hindi siya yung Agila. Ito yung Eagle Star Bus na nakikita namin lahat sa grupo. Na kung gusto mo ng bungguan, sumakay ka sa Eagle Star Bus and choose the route to Calbayog, papunta ng Allen. So, yung Calbayog to Allen, ayun yung span ng daan kung saan sa nakikita namin, ito yung laging nagkakaroon ng yung tula is nagbe-base dun sa mga na-aksidente dun sa lugar na yon. And since waray yung tula, iniisip namin yung mga locals dun, yung nadadali, yung nasasaktan, yung na-aksidente. And of course, yung final na, yung kanina namin sinadula, yung bata na shouting, "Let us get off at once." Readily, the conductor replies, "Don't be noisy, Idoy. We are just beginning to take off." So, pinapakita doon, parang normal lang nangyayari. And, hindi na, parang sanay na sa mabilis na pagbabiyahe. And dahil doon na aksidente yung mga nakasakay. Yun lang. Salamat po sa pakikinig. Ako po si Kaina Katlea, kasama po ng mga kagrupo ko. Marami pong salamat.
ano, yung, opo, okay lang. Oh, yan, pwede naman pala. Hey, Carlo! Di mo ka bata eh! Ay, guys, ayos. Tanggalin mo yung bigote mo. Go. Bling. Sige lang. Isa pa. Ang tula ay Hello guys. Ay. Oh, wala nagsishake. Ah! Wait, tara na!